mangunahan tayo sa panalangin. Naka-mute pa po kayo. Yan. Sorry ho. Sige po, tayo po ay tumungo, tayo manalangin, mga kapatid. O dakila namin Diyos, ngayon pong gabi ay nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo sa time na itong binigay niyo muli kami magkakapatid ay magkakasama-sama sa pamagitan po ng pulong panalangin na ito. Salamat po o Diyos sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Salamat po sa mga kapatid namin na kasama namin, hindi lang yung mga taga-Winnipeg, kundi yung mga taga-iba't ibang bansa. Salamat po o Diyos na marami maging sa mga katugunan mo sa aming mga panalangin. Tulad nga po ng aming ibinalangin sa iyo last week, ang kahilingan ng kapatid na Lay Teresa na ngayon po ay nakita namin ang inyong patuloy na pagkilos na tinutugon mo ang mga lahat ng mga pangailangan pag-aayos sa kanila pong titulo ng kanilang bahay. Marami din pong salamat, nagpapasalamat siya sa pag-iingat niyo po sa kanya pong asawa, bagamat sila'y magkakalayo. Tunay na ikaw ang nag-iingat sa bawat isa, sa kanyang buong pamilya, maging sa kanyang mga anak, sa karunungan na patuloy niyo binibigay sa kanila, at salamat din sa provision mo sa kanilang buong sambahayan, Panginoon. Salamat din po sa kapatid na Laila na kung saan po o Diyos kami ay lumalangin sa iyo ng patuloy na kaaliwan at sila ay pinagkalooban, siya ay pinangungunahan niyo po sa araw-araw, binibigyan ng kaaliwan, hindi lang po siya, kundi ang kanyang mga kapatid, ang kanilang buong sambahayan. Salamat din po o Diyos ng marami sa inyo pong amin pong Ate Telly na nakasama namin sa pagkakataong to ay siya day off at nakasama namin sa prayer meeting na to. Salamat din po o Diyos sa iyong patuloy na katyagaang binibigay sa kanya na makapakinig na iyong mga salita through tinig ng pag-asa at maging dito sa aming prayer meeting. Salamat po o Diyos na maraming at nagpapasalamat din kami sa Ate Lorna na nakasama rin namin ngayon. Kabila ng sila'y malayo nga po sa aming feeling, kami ay nakikita through this technology at salamat din po ng marami sa teknolohiyang itong binibigay niyo sa amin na hindi po nai-stop ang iyong mga gawain saan man kaming dako naroon, kami ay patuloy na nakakarinig ng iyong mga salita. Salamat din sa aming bishop o pastor na ginagamit mo sa gawain ito. Nawa ay patuloy niyo siyang pagpalain, maging ang bawat sa amin sa gawain ito. Purihin ka o Diyos, maging sa aming mga kapatid na nakasama namin at sa mga bagong kapatid na nakasama namin sa pulong panalangin na ito. Sa iyo po, Ama, ang papuri, ang pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Yan. If you see that, so sa screen, if you are I don't know if you can see it, pero nag-share po ako ng screen. Yun po yung ating PowerPoint. At ito po yung ating pong tinalakay last Wednesday. At ang title nga po nito, When God is Silent. At hinango po yung ating pong paksang pag-aaralan sa Psalms 83 verse 1. Ang sabi po dyan, O God, do not remain quiet. Do not be silent. O God, do not be still. Ayan. So naranasan po ng sumulat ng salmong ito ang mga pagkakataon sa kanyang buhay na ang Diyos ay tahimik. At sa mga panahon ng katahimikan ng Diyos, humihiling siya na sana ay magsalita ang Diyos. Siguro po katulad din ng bawat sa atin, there was probably a time in our life na God is quiet. Po? Sabi nga po mga kapatid ay malalaman mo ang isang tunay na kaibigan kapag ay meron ka ng pagkakataong maupo kasama ang kaibigan na ito nang kayo ay parehas na hindi nagsasalita at hindi awkward. Di po ba? Sabi nga po, when I trust His heart, I don't have to hear His voice. I just have to know He is with me. So kung nagtitiwala tayo sa Diyos at nagtitiwala tayo doon sa kaibigan na yon, minsan hindi natin kailangan marinig kung ano yung kanyang mga sinasabi. Importante alam natin na kasama natin siya. So, if you found the best friend nga, when you can sit together in silence and it is not awkward, that is really a best friend.
So trying to figure out what God is not, always an easy task. Some of God's way are best left as mysteries. Hindi lahat ng bagay ay i-reveal sa atin ng Diyos dahil ang ating isipan ay hindi kayang arukin ang kanyang isipan. Sinabi naman ng Biblia, my ways are not your ways and my mind is not your mind. So sa ganung kaparaanan, talagang kailangan lang nating pagtiwalaan kahit hindi natin naiintindihan. Ang buhay ng lahat ng tao ay dumadaan sa bawat season ng buhay. Ano po? Iba't ibang mga season ng buhay. And we discussed last Wednesday the different seasons of life. Ano po? Last Sunday, Last Wednesday, tinalakay na po natin yung seasons of calamity. And probably, most of us ay naka-experience na ito. Itong seasons of calamity involves the loss of someone or something we love. Maring asawa, anak, mahal sa buhay. Napakatindi po ng season na ito. Ito pong season of calamity, ang kung po pwede lang iwasan natin, ay talagang iiwasan natin. But the reality is we can't. Wala pong nakakatakas dito. Alam niyo po yung literal na kalamidad katulad ng bagyo, ng lindol, ng pagputok ng bulkan. Hindi po ba napakahirap namang pigilin ito? At wala pong nakakapigil nito. I'm not talking about the man-made calamity, pero yung pong mga natural calamities ng buhay, hindi po yan naiiwasan eh. Pero aside from those literal calamities na dumarating sa buhay ng tao, meron pa hong ibang mga kalamidad na talaga namang napakahirap kapag darating. At ito involve hindi lang po physical, kundi spiritual. In these seasons, we usually shake our fist at God and we ask the question, why? Most of the time, ito yung tanong natin, bakit ako? Bakit ako? O ba't ako? No? Yung sabi nga ni Kuya Manix, nagiging paniki tayo kapag dumarating yung kalamidad ng buhay eh. Because we ask the Lord, why me? Ba't ako? No? So in these seasons, we usually ask the question, why? So ang example po na binigay ko po rito ay si Job, sa Job chapter 2 verse 10. Napakaganda po ng sinabi ni Job dito sa kanyang mga kaibigan. Job said, should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? Kasi ang akusasyon po ng kanyang mga kaibigan, ano ba kasalanan mo at nagkaganto ka? Pero ang sagot po ni Job, tatanggapin lang ba natin ang mabuti at hindi natin tatanggapin ang masama? It was as if he knew some calamity was allowed by God, and though there was not always a clear answer as to why, he could trust that God's heart was good. Later on, ano po sinabi ni Job? Sa Job chapter 13 verse 5, ang sabi of 15, ang sabi niya diyan, though he slay me, I will hope in him. Alam niyo po, yung word na slay ay matindi yan eh. Old English word for killing or butchering. Para ba sinabing kahit katayin niya ako, magtitiwala pa rin ako sa kanya. Pwede naman sabihin, though he kill me. That is probably the easiest term for death. Pero dito, katay slaying. No? He said, though he slays me, I will hope in him. And after losing everything, hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi niya sinumpa ang Diyos. So, ito ang kagandahan ng example ni Job in seasons of calamity. Kapatid, dumating na po ba kayo sa season na ito? Ilan na po sa mahal sa buhay natin ang kinuha ng Panginoon na nagdulot ng matinding kapighatian? Paano natin to hinarap? Hinarap ba natin ito ng tila kawalang pag-asa na para bang sinisisi natin ng Diyos sa pangyayari? O dumating tayo dun sa pagkakataon na parang ayaw na nating mabuhay at ayaw na nating bumangon dahil para sa atin katapusin na rin ng lahat. So I hope, katulad ni Job, maging positibo ang ating pananaw sa bagay nito at paniwalaan na hindi nagkakamali ang Diyos. In these seasons of calamity, tandaan po natin, hindi lang ikaw ang dumadaan doon. Amen po ba doon? Sa kalamidad ng buhay, hindi ka nagsosolo. Kaya maling tanong ang ba't ako? Kasi hindi naman ikaw lang ang dumaan doon. Ikalawang season is what we call the seasons of change. These times are particularly hard for those who long for safety and security.
Because we always want that. We want to be secured. We want safety. And small changes can be so difficult, while big changes can be downright daunting or too heavy to grasp or to carry. Kasi gusto nga natin safety, kaya ayaw natin magbago eh. Di ba? Kapag nasanay ka na sa routine ng buhay, kapag nasanay ka na sa mga bagay na ginagawa mo, kapirasong changes, galit tayo. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, hindi natin to maiiwasan. There will always be seasons of change. And COVID pandemic is one na wala namang umaasa. Wala po ni sa hinagap natin noong 2019, January of 2019, na pagdating ng December 2019, ay magkakaroon tayo ng ganitong problema. Lahat tayo nag-celebrate ng New Year ng 2019 ng masaya, nag-anticipate that 2019 will be very good, will be prosperous. Pero pagdating ng December, naramdaman na natin na meron ng virus na kumakalat. Pagdating ng Enero, nagplano ang simbahan, ang ganda ng takbo, we are planning activities, and we plan a lot of things for 2020. Pero pagdating ng Marso, eksaktong March 22, 2020, sinarado ang lahat ng simbahan. Ako'y tandang-tanda ko yun kasi that is the first online worship service na ginawa ng inyong lingkod. March 22, 2020. Binago ang pamamaraan ng pangangaral, binago ang pamamaraan ng pagsamba, binago ang paraan ng pagdidisciple, lahat binago. At itong mga pagbabagong ito, mabigat ang naging epekto sa mga kumpanya, sa mga umaasa na hindi sila mamumroblema sa finances. Imagine ninyo, bumili ka ng isang magandang bahay sa Amber Trail dahil naniniwala ka na ang trabaho mo secured, dahil nasa airline industry ka na kailanman ay matibay, pinakamalaki ang sweldo. Pero all of a sudden, dahil sa pandemic na ito, hindi lumipad ang mga eroplano, hindi bumili ng mga eroplano, mga airlines na layoff ang mga trabahador. Imagine niyo ngayon kung kayo ay nasa Boeing, ang bahay mo nasa Amber Trail. Sorry po doon sa mga hindi nakakaalam. Yung po Amber Trail, parang Ayala-Alabang po sa atin yung sa Pilipinas. Yun po yung lugar ng mga medyo well-off. Pero imagine po ninyo na you are paying mortgages, you are paying property taxes, at ngayon wala kang trabaho. What will happen to you? Mas marami ngayon ang masakit ang ulo dahil sa mga pagbabagong ito. So, these changes will happen inevitably. Ngayon, ang tanong, paano natin hinaharap ito? Some people have consistency as their God. People believe that nothing will happen because they are in control. And they think they are in control. They love things comfortable and predictable. If change comes, they are willing to go with it as long as it comes on their own terms. People hate changes. Pero mga kapatid, sino po ang makakapigil sa pagbabago? Kaya maraming mga tao kapag dumating ang pagbabago, they get frustrated, wondering why someone, even God, had to upset the apple cart. Usually, this results in an attitude of questioning why God was silent and why God didn't communicate the changes in advance. Lord, ba't hindi mo naman ipinaramdam na magkaka-COVID pala? Sana, dito po papasok yung mga sana. Dito papasok yung mga sana hindi ako bumili nito, sana hindi ako kumuha nito, sana hindi ganito, sana ganoon. Because we are, ano tawag doon? Hindi natin anticipated ang mga changes na ito. So, mga kapatid, kumusta po ang mga pagbabago sa buhay natin in regards to this COVID pandemic? Ano pong naidulot nito? Ngayon po mga kapatid, pag merong nagkasakit sa pamilya at pumasok sa hospital,
At malala ang sakit ng taong yon, ang huli ninyong pagkikita ay yung paghatid na ninyo. Dahil pagbalik nun sa inyo, nasa earn na yon, abo na ninyo makikita. Those are hard changes. Those are difficult changes. Ngayon, marami po mga kapatid na hindi natin nakasanayan. Pero lahat ng ito ay mga pagbabago na matutunawa tayong tumanggap. Tandaan po ninyo, in a season of change, the only remedy is to trust God as the immovable fortress of your life. This is easier said than done. You may have to rehearse that word over and over before they click into you. Tama? Lagi nyo siguro narinig sa mga pastor niyan, no? Sa mga pastor. Oh, ayan yan. You need just to trust God. Pero alam niyo po, hindi po ito isang cliche na pangkaraniwan lang na dapat nating tanggapin. Mahirap po itong tanggapin. Pero ang tanong, meron pa bang ibang option? Alam niyo po mga kapatid, trusting God begins by renewing of your mind, which will in time result in action. When we don't hear God in the midst of change, you may have to hear yourself say the word of God frequently. Amen po ba doon? Kung hindi ninyo naririnig ang tinig ng Diyos, what you need to do is to read the Bible aloud for you to be able to hear the voice and the word of God clearly. Amen. So, kailangan po natin banggitin to sa ating mga isipan at basahin natin lagi sa ating puso. My God is my fortress, my unchanging rock, and I will put my hope in Him. So, lagyan natin ang ating pananampalataya. Hindi po yan word of talisman na kailangan nating usal-usalin kung hindi i-remind sa ating mga puso na yan ay katotohanan. Because that is what exactly David did. He repeated lines like this all the time. Kung babasahin nga po natin ang mga Psalms, his world changed often and enemies tried to overtake him often, and those under his command didn't always like his leadership. Meron siya mga epic family problems, yet he trusted God to protect him. Over and over, David would say things like, the Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge. Psalms 18 verse 2. Marami pong ganong mga talata na nagpapakita ng pagtitiwala ni David. So our struggle with God in seasons of change is often the very thing that produces progress in our life. Amen? Naalala ko po si Abraham. Si Abraham pinadala ng Diyos sa Kanaan. Alam niyo po ba mga kapatid, ang pangako ng Diyos kay Abraham, he will own Canaan. He will be the father of many nations and he will own Canaan. Ang tanong, kailan po nagkaroon ng possession si Abraham sa Kanaan? The first piece of property na meron po si Abraham sa Kanaan ay kanyang na-acquire nang namatay ang kanyang asawang si Sarah. Nakipag-usap siya sa mga Hittites para bentahan siya ng kapirasong lupa para paglibingan ng kanyang asawa. So that is the very first property he acquired in Canaan, a burial site for his loving wife. So ano pong ibig ko sabihin? Our struggle with God in seasons of change is often the very thing that produces progress in our life. Amen? Mahirap po itong intindihin pero ito po ang katotohanan. Wala pong pangit na pangyayari sa buhay ng Kristiyano if we will hope in God. Pangatlo po mga kapatid, dito po tayo tumigil, ang seasons of life. Alam niyo po ito ang problema pag nagre-review ako eh. May mga bagay pong pumapasok na panibagong insights na atin pong nakikita, bunga po ng pagbabalik-aral natin. So ito pong seasons of confinement, these are days or weeks or even months when we feel like we've been backed up against the wall with no way out. Yung bang you feel that you are pinned down and you have no other option but to give up. Ito po ay karanasan ng mga Israelita on the Red Sea.
In front of them, the Pharaoh's army. In front of them, the Red Sea. And behind them are the Pharaoh's army with no way out. And they find themselves trapped by the circumstances that would take a miracle to escape from. So for us, maaaring itong feeling of confinement may involve a different thing. Maybe a medical situation or illness or medical death or anything that will imprison you. Gaya ng utang, unemployment with no job prospect in sight, or any circumstances like this that we feel restrained or we feel detained. Ano kaya ito mga kapatid? Ano yung mga bagay na ito na tila kumukulong sa atin and we feel a sense of confinement? Nakaranas na po ba kayo ng ganito? Ito pong pandemic na ito eh. Aminin man natin o hindi, talaga naman po, napakahirap po maglakad ng lagi naka-face mask. No? Mag-jogging ka na naka-face mask, hinihingal ka na, lalo kang hihingalin, hindi po ba? Pero ito po ay something that confine us. Magaang pa ho ito eh. Pero try to imagine kung ikaw ay nasa hospital ngayon dahil meron kang COVID. Tapos hirap na hirap kang huminga. Kahit saan ka sumilong, mahanap ka ng lakas doon sa pamilyang pwedeng mag-aruga sa iyo and yet hindi ka pwedeng dalawin. Marami pong taong nasa ganung sitwasyon. And that is a season of confinement for them. Alam niyo po mga kapatid, waiting for God to speak as the vice tightens is an extremely unsettling feelings. We know that God can solve problems. We know that God can give us answers. Pero paano nga kung hindi siya kumikibo? Alam niyo po mga kapatid, we see people like Moses, Abraham, Joshua, Isaiah, King David cry out things like, "How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me?" Kaya po mga kapatid, itong mga tanong na ito, hindi ito bawal eh. Kasi even the men of faith in the scripture ask these questions to the Lord. This is a raw prayer, a prayer of plea for action and not for silence. Kasi po ang isa sa nakakabingi mga kapatid, hindi ang ingay, kundi ang katahimikan. Nakakadagdag ito ng kabigatan ng puso. Kapag sigaw ka ng sigaw pero wala kang marinig na sagot. So, ano pong dapat gawin sa mga bagay na ganito? Again, Romans 8:28 says, all things work together for good to them who trust God. God eventually does what is best for His kingdom and what is best for us. But it doesn't always come without pain in the waiting. Amen? Ngayon po, sisimulan ko na yung ating pag-aaral. Tutungo na po tayo sa atin pong na-left out last Wednesday. At ang ika-4 na season ay ang season of consequences. Ayan. Dito, marahil, tama yung mga kaibigan ni Job. Nang dumating yung mga kaibigan ni Job at nagsimula sila magsalita, nagsimula sila sa paninisi kay Job. Anong kasalanan mo, Job? Bakit ka nagkakaganyan? Because theologically speaking, naniniwala naman tayo doon sa tinatawag na we will reap what we sow. Kung ano ang ating itinanim, ito ang ating aanihin. Yung ibang relihiyon, yung mga Buddhist, they believe in the law of karma. Yun po. Kaya Kristiyano, huwag kayong makikikarma. Wala po tayong karma. Hindi po ating paniniwala yan. Pero nakakalungkot, minsan mga Kristiyano, ginagamit yung word na karma. There is no such word for Christians for karma because we believe that everything happens with a purpose. Amen? So yung pong law of karma, kung ano yung masamang ginawa mo, yun ang balik sa iyo. Pero sa Biblia, meron po ring word na ganon. Ang ibig mo sabihin, wherever a man soweth, so shall he reap. Pero it doesn't apply to the Buddhist belief or the Hindus belief of karma. So ito pong seasons na ito mga kapatid ay come
as a natural result of poor judgment or sinful decisions. Alam niyo po mga kapatid, God promised our eternal forgiveness. Ang Diyos ay nagpapatawad. At ang atin pong kasalanan sa krus ng Kalbaryo ay kanyang pinatawad. But He never promised complete freedom from all consequences of our action. Amen? Hindi po inaalis ng Diyos ang consequences ng maling ginawa. Naalala niyo po ba si David nang kanyang inagaw si Bathsheba? Pinatawad naman siya ng Diyos, hindi po ba? Hindi naman siya tinanggal bilang hari. Pero ano pong ginawa sa kanya ng Diyos? Yung anak nila ni Bathsheba ay sinabi ng Diyos na mamamatay. So ano pong ginawa ni David? Nag-ayuno, nag-fasting, nanalangin. At ano pong nangyari? Nakuha ba sa fasting? Nakuha ba sa paghingi ng tawad? Nakuha ba sa pananalangin? Yung pagtanggal ng Diyos ng parusa? No. Namatay yung anak ni Bathsheba kay David. At ito po mga kapatid ay isang palatandaan na kung anuman ang mga bagay na ginagawa natin is never without a consequences. The grace of God does forgive us eternally, but we still have to walk through the outplay of our bad choices. All the while, we can trust that God will give us grace if we walk humbly and with thanksgiving. So, ako po siguro ang unang magsasabi sa inyo, I'll be the first to say I don't like the idea of being punished by the Father. But I will also be quick to say I want Him to be perfectly just. I want Him to follow through on what He said He'd do, even if that means suffering the consequences for my own bad decisions. Kung tayo nga matutuwid na mga magulang o masamang magulang, sabi ng Bible sa Hebrews chapter 12, kung tayo nga masasamang mga magulang, kapag nagkasala ang ating mga anak, pinaparusahan natin para sila maging matuwid. How much more our Heavenly Father? Sabi po sa Hebrews chapter 12, pinaparusahan niya ang itinuturing niyang anak. Kaya kung walang parusa, isa lang ibig sabihin nun. Sabi ng Bible, hindi ka tunay na anak, anak ka sa labas. So, kasama po yan. Yung parusa sa consequences, bunga ng consequences ng kasalanan ay seasons of life. The only difference probably of this, alam mo ito. Because you cannot escape. Kapag may ginawa ka, kahit gaano kalihim-lihim ito, ilalantad ito ng Diyos sa sikat ng araw. Naalala niyo po ba si David? Yung ginagawa niya kay Bathsheba? Kala naman niya, wala nakakaalam nun eh. Akala niya, it is only between Bathsheba and him. Lahat ng paraan para maitago ito, ginawa niya. Pati ang ginawa niyang pagpapapatay kay Uriah. Up to the last point, gusto ni David ng cover up. Nung nabuntis si Bathsheba, pinauwi niya si Uriah para sumiping kay Bathsheba para hindi siya mapagbintangan. At para palabasin na si Uriah pa rin ang tatay nung ipinagbubuntis ni Bathsheba. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit gaano kalihim ang mga bagay na ginawa natin, walang lihim na hindi nabubunyag. At wala po tayong ginawa na wala pong consequences. Amen? So, we've all been around the kid whose parents are convinced he can do no wrong. They let him get away with everything. It is annoying because we know the kid lives in a made-up world and he never learns hard lesson and always insulated from all consequences. Walang ganun. Kaya po ako pag nakakakita ng mga magulang na hinahayaan lang yung mga anak, hindi man lang sinisita, hindi man lang pinapagalitan, hindi man lang dinidisiplina, nakikita ko na nagpapalaki ang mga magulang na ito ng sakit ng ulo pagdating ng araw at sakit ng lipunan. Kasi kung bata pa lang, sakit na ng pamilya, idadagdag mo ito sa sakit ng komunidad at pagdating ng araw, sakit ito ng lipunan. Kaya ang Bible lagi nagpapaalala talaga na
Disciplinahin up a child on the way they should go. So when they are old, they will not depart from it. Hindi ko po sinasabing mabubuti ang mga anak ko, mga kapatid. Pero sinasabi ko po sa inyo, dinisiplina po namin ang aming mga anak. Lahat po yan, tatlong yan, nakatikim po ng hagupit yan. Kahit po nandito na sa Canada, sabi ko, ayan, 911, tumawag kayo kung kailangan. Kung sa tingin ninyo, ang ginagawa namin na hindi matuwid. Pero ito po sasabihin ko sa inyo, wala po akong anak na nagpagulong-gulong sa superstore or sa supermarket dahil merong bagay na gusto na hindi namin ibinigay. Wala po akong anak na sa simbahan ay takbo ng takbo, paikot-ikot sa simbahan at nagtatatarang. Ang aking pong tatlong anak, puro lalaki po yun. Kung saan nakaupo ang nanay niya, nung maliliit pa yan, doon po nakaupo ang mga anak ko, hale-halera katabi ng nanay nila. And they are worshiping and they learned how to worship. So hindi ko po ito sinasabi dahil pinagmamalaki po ang aking mga anak. Pero isa lang po ang lagi ko sinasabi. Ngayon may mga kakayahan na silang magpasya, magpapaalam. Alam niyo po ang ginagawa ko, hindi ako sumasagot ng oo o hindi. Ang lagi ko lang sinasabi, you are old enough, you know the consequences. So at least ngayon, ganun na kami mag-usap. So mga kapatid, no matter the crisis we find ourselves in, God has His eyes on us. He deals with us truthfully and justly because of our disobedience. Yet He is also compassionate and loving. He will uphold His grace and mercy as He upholds His justice and wrath. There will be times He is quiet as we work through our sin, but He is never absent. Amen? Now, the last. Ay, salamat. Sabi niyo siguro, ang haba naman niya, Pastor. And the last is the seasons of calling. Ayan. So, naniniwala po ako na lahat tayo may tawag ang Diyos. May calling ang Diyos. May mandate ang Diyos. Sometimes God backs away just for enough or far enough to cause us to learn more into Him. He is calling us to a more intimate walk with Him. And I cannot think of a more vivid example than when I, as a father, ask my son, who is standing probably on a ladder or on a table, at sasabihin ko sa kanila na jump. Naranasan niyo na po ba sa anak niyo yun? Na nakatayo doon sa lamesa o sa hagdan, tapos nakaunat ang kamay niyo gano'n, na sasabihin niyo sa anak ninyo, jump. Mga kapatid, madali ho bang tumalon yung bata? Madali ho bang magtiwala yung bata na tumalon para pumunta sa inyo? Hindi po, hindi po. Kahit kayo tatay nun, na alam ng mga batang yon na hindi nyo naman sila hayaang mahulog. Hindi nyo naman sila hayaang bumagsak. Pero bago nyo silang makumbinsi na tumalon, mahabang paliwanagan at mahabang kumbinsihan. Unless buong buo talaga ang kanilang tiwala at naranasan na nila na tumalon sila at sila'y iyong sinalo, then it will be easy for them to trust you. So bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito? At times, mga kapatid, God does seem to be silent so that we will seek Him all the more. He longs for us to trust Him. He longs for us to trust Him. Ganon din ang Diyos sa atin. Katulad natin na naghihintay ng paglundag ng ating mga anak. As we call them to jump, ganon din po tayo sa Diyos ngayon. Maybe He is calling us right now. Pastor Roel, jump. Alam niyo po, yung mga call sa akin ng Diyos, yung mga calling ng Diyos sa buhay ko, madami. Kulang ang mahabang oras para isa-isahin ko yan. When I was called by God to the ministry, it took me a while. Though I was so young, mga kapatid, I was only 18 when God called me to the ministry. And I responded at the age 18. Kaya mahigit 35 taon na po akong pastor, mga kapatid. I was only 18 when I was first ordained sa UNIDA ko kasi 4 ang ordination natin eh. Kaya yung unang-unang level of pastoral ministry, yung predikador, 18 anyos lang po ako nun.
Pero that moment, it is more of a testing moment sa buhay ko. But that was the time I heard the word of God. Not literally, not audibly. But I know in my heart that God is calling me to something great, I guess. Pero ang sabi ng tatay ko, tigilan mo yan, Roaldo. Roaldo po ang tawag ng tatay ko sa akin eh. Tigilan mo yan, Roaldo, walang buhay ka sa pagpapastor. Paano mo papakainin ng pamilya mo? Naku, magugutom ka lang. Kaya bahagya po, pinakinggan ko ang tatay ko. Alam niyo po ba na from 18 years old, nung sumunod na ordination ko, I think 25 or 27 years old. My second ordination. Kaya yung period na yon, ang haba, no? 18 to 25 years old. That was the moment of waiting for me to confirm, Lord, tinatawag mo ba talaga ako? At simula naman po na nagpa-ordina ako on the second time, hindi na po ako lumingon. Ang buhay ko po, naging buhay na po ng paglilingkod at pagsunod sa ating Diyos. Hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung paano kayo tinawag ng Diyos, kung anong tawag ng Diyos sa inyo, kung anong ministeryong gustong ipagawa sa inyo ng Diyos. But even you're being a mom right now, or even being a parent, or an employee to your employer, accept that as your calling from the Lord. And it's not too late to accept the call of God to jump in His arm that are always waiting for us to be carried by Him. Amen? Ang isa pa ho sa nakakatakot na desisyon na ginawa ko na alam kong tawag ng Diyos ay nung pumunta ako dito sa Canada. Pero hindi ko po yung pinagsisisihan. Dahil kung hindi po pumunta ng Canada, ay meron naman because may mga iba naman pupunta. At ay matagumpay din naman siguro. At kung ano yung nararanasan ngayon ay mangyayari naman because ito gawain ng Diyos. Ang problema lang marahil, hindi ko ito nakita at hindi ko ito natikman. Katulad ng nararanasan ko ngayon. So accept God's calling. Sabi nga po, God often asks us to trust Him even when He isn't making His direction perfectly clear. No? Most of the time, we want a burning bush like Moses or a billboard announcing God's will for us. Our times of calling often involve small nudges instead of a loud instruction. But if you feel that God might be calling you to a new situation, you could be frustrated that He doesn't lead you like a natural GPS or an application that will show you the way, katulad ng Waze. No? Though apparently silent, He is indeed walking beside you every step of the way. No matter the seasons of silence you find yourself in, hold on to this truth. Ano po yon? God's power is at work, quietly steering and rolling in the undercurrents, preparing you for greater things when His power is unleashed in your life. Amen? So I hope mga kapatid, natapos na natin yung topic na yan. At I hope pinagpala po kayo ng araling ito. Pwede ko na po i-sermon ito sa linggo. Total, ilan lang po tayo nakapakinig ngayon. Pero hindi po ako ang speaker sa Sunday, kaya hindi ko na po ito uulitin. At mga kapatid, hindi po ako umuulit ng sermon. So, maraming pong salamat. At welcome po natin si Kuya Noel Lapus. Yan, Kuya Noel Lapus. Diverse Food. Gandang gabi po. Magandang gabi sa iyo. Purihin ng Diyos. At sino pa ba yung huling pumasok? Si Meryl Cornejo from Malaysia. Ayan, alam niyo po na isang araw, napakaraming testimony ng babaeng niya. Meryl, I will give you the opportunity again. Share something. Yeah. Hi po, thank you pala sa... Narinig niyo po ba ako? Yeah. Okay. Ayun po, sobrang galing ni God talaga. Kasi basta dito lang nung Tuesday ba yun? Dito? Or no, sorry. Yeah, Tuesday dito ng gabi. Yung nakinig ako dun sa, ano ba yun? About God, about not to be hurry for the Lord. So,
wala lang, nag-hi lang ako. Sabi ko, "Hi, Pastor Bishop, I'm watching from Malaysia." Tapos biglang si Bishop, napag-pray ako. Wala naman akong nilagay dun sa ano ko, dun sa wall, dun sa comments na naghihingi ako ng pray. Bigla niya akong pinag-pray. Tapos sabi ko, what? Sobrang thankful ako. Sabi ko, ay, thank God, pinag-pray ako ni Bishop. Parang alam niya na may needs ako. Tapos, then after that, nag-message yung ano ko, yung cell group member ko. Sabi niya, can you check your bank account? Kasi parang nagbigay sa'yo yung church ng help. Tapos yun, sabi, ay sige, check ko. Tapos nung time na yon wala pa. Sabi ko, siguro baka tomorrow. Tapos yung kinabukasan, meron nga, parang 1,000 ringgit. Tapos sabi ko, oy, sobrang thankful ako. Tapos yung auntie ko, na hindi ko naman kinakausap for long, biglang, wala na, nakita ko siya sa FB, tapos nag-hi lang ako. Tapos yun, tinawagan niya ako. Tapos nalaman niya yung condition ko. Tapos sabi niya, o sige, padalang kita ng 100 Australian dollars. Ko, hindi po yung nagpapadala, medyo mahigpit po yun sa, di siya basta-basta. So sabi ko, ang galing talaga ni God. Kaya po, alam ko si God talaga. Glory sa Kanya po. Salamat sa prayers. Amen. So si Meryl nasa Malaysia ngayon, malayo siya sa kanyang pamilya, pero alam niyo naman, because of the pandemic, hindi lahat ay maayos. No po? Pero salamat sa Diyos sa hindi natutulog ang Diyos sa mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. Opo. So, amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At dadako tayo ngayon sa prayers. No po? At narito po yung ilang mga prayer request na ito po ay tinatala ko. Galing po ito sa mga kapatiran natin sa Tinig ng Pag-asa every morning. At lagi ko naman po itong ipinapanalangin. Siguro po, I will reserve this for now. And I would like to ask you, kayo po, na mag-share ng inyong mga prayer request. At ito po yung ating pagtutulong-tulungang ipanalangin. Lahat po kayo makinig, no? Kasi may gagawin ako ngayon. Sige po. Sino po ang may prayer request? Maglilista po tayo. Ate Telly. Humingi po ako ng panalangin na kasi may naiwan akong anak. Meron kaming naiwan na anak sa Pilipinas. Supposed to be for interview and medical na siya last March. Dapat andito na siya ng April. Kaya lang, dahil nga sa COVID, nag-lockdown ang US Embassy Manila. So, hiniling po namin na sana mabigyan na siya uli ng appointment ng medical at interview at makuha na niya yung kanyang US visa. Inip na po kami na mabuo ang pamilya. Ano po pangalan niya, Ate Telly? Si ano po siya, Andre Henido Hernandez. Andre, okay. Okay. Sino po? Meron pa ho bang prayer request? Ako po, Bishop. Ako. Pwede po. Bali po kasi, di ba, wala po akong regular salary since ng March. Pero lately po, nagkaroon po ako ng opportunity na sumali sa isang business po dito. Yung pangalan po niya yung New Skin. So, yun po. Sana po yun kahit pa paano mag-prosper po para po magkaroon din po ako ng income na para po sa akin po dito while naka-lockdown po kami. Oo. Okay. Meron pa ho? Ako po, Pastor, yung sa bahay namin, yung provision po ng Lord doon sa mga dapat naming bayaran para matransfer na po yung from in-house to bank financing. Tapos yung pag-iingat po ng Lord kay Emo sa kanyang work, tsaka yung wisdom sa mga bata po na nag-aaral. Yun lang po. Thank you po. Meron pa ho? Ako, Pastor, good long life and good health para sa buong pamilya namin. Okay, yung pong panalangin ni Ate Ruby. Good health for the family. Meron pa ho?
Ate Marie. Pastor. Kaya pasama lang po patuloy sa panalangin yung Tia Loreng. Nga po kasi namamanas nga ho yung paa. At saka, Ate Iyeng po, Iyeng Sarte. At saka po si Kuya Sani, asawa ni Ate Pet. Pakisama po sa prayer din dahil inoperahan po yung paa niya, yung daliri yata kasi natalisod na-infection niya. Mhm. Pero sa ngayon ho, nakalabas na sa hospital pero patuloy na kagalingan po. Pastor, patuloy na mag-iingat sa pamilya ko sa Philippines at saka dito sa Canada. Nanay Elong. Opo. Pastor, good morning po. Magandang gabi po. Opo, Kuya Boyet. Pastor, actually po sa totoo lang medyo ngayong umaga, kasi umaga sa Pilipinas ngayon Opo. medyo nakita ko po result ng mga exam ko. Medyo high na naman, pero alam niyo po, medyo ang ginawa ko, nagpunta ko ng kwarto pagkakita ko ng result ngayong umaga. Pray ako. Sabi ko, Panginoon, alam ko naman na walang imposible sa iyo. Pero kung ano nais mo na mangyari sa buhay ko, ay tatanggapin ko. So, ang akin lang po dalangin, Pastor, tulungan po na, at ako nagpapasalan po rin, Pastor, ngayon dahil sa kabila ng antaas ng aking mga lab, malakas pa rin ako. Hindi pa rin ako na dialysis, pero ako po ay tulungan niyo po rin sa panalangin na sana po ayoko dumating sa punto na umabot ako sa dialysis. At talagang nagtitiwala po naman ako na walang imposible sa Diyos. Pero kung talaga pong ang plano ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay doon, ay hinihiling ko po na kung ano man ang kalooban ng Panginoon ay tanggapin ko po na may kaluwagan sa aking puso at hindi ako magkaroon lagi ng agam-agam sa Kanya, sa pagtitiwala sa Kanya. Tulungan niyo po ako sa panalangin, Pastor. Opo, Kuya Boyet. Yan. Si Kuya Boyet po ay may mahina po yung kanyang kidney. Sama po natin siya sa patuloy na panalangin. By the way, si Kuya Boyet po ay tiyuhin ng Nina Agnes, yung mga kapatiran natin sa Yorkton. Yan. So, sama po natin siya sa panalangin. By the way, pwede po nating isama yung family ni Nori. opo, si Comfort and Nori strength. nakarating po sa akin yung balita na ang sambahayan po, buong pamilya ni Kuya Levi Sarte ay may COVID. Buong pamilya, pati bata, lahat sila. At ito po ay bunga ng party. Kaya mga kapatid, paalala lang po, yung party ay hindi nyo alam kung sino ang merong COVID. So may it serve as a lesson po. Galing po sila sa party noong Thanksgiving. Lahat. No po. Kaya kindly include them in prayers. They are asking prayers also. At ayun, sama po natin sa prayers. Meron po? Wala na? At paalala lang po mga kapatid, ngayon po 5 na lang ang pwede. No? 5. Alam niyo, meron kaming bisita supposedly galing ng ng Saskatchewan. Pero sabi ko na mga kapatid, bawal kayong pumunta dito. Hindi pwede kayong pumunta. Dahil talagang it's either way. Baka kayo mahawa o kayo makahawa. Kaya tiis-tiis po muna mga kapatid. Dito po papasok yung pwedeng dumating yung season of consequences. Okay? Out of 138 sa entire Manitoba. Ito mo 108. Yeah. Pastor, pwede po kung may padagdag. Yeah, Lay. Opo, pwede po bang sama natin yung yung aming church anniversary po sa November. Kayo po yung aming speaker sa November 29. Okay. Yeah. Ako po ang speaker. Uwi po ako ng Pilipinas. November. Yay. Sasagutin po ng Karsadang Bago ang aking pamasahe pauwi ng Pilipinas. Amen. Wish ko lang. Tama po. So mga kapatid, tayo po ay dudulog sa panalangin at pagsama-samahan po natin. Kuya Noel, baka po meron kayong panalangin. Kuya Noel Apus.
yun lang po, yung kamamatay lang po ng aking ama, as you know, 2 weeks ago. So, ipatuloy pong paggabay sa nanay ko sa sitwasyon niya. Yun lang po. Thank you, Pastor. Ayan, so sama po natin si Nanay Anita. Nanay Anita sa patuloy na kaaliwan po. Okay, mga kapatid, tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, dumudulog po kami sa iyo, lumalapit, nagtitiwala, ipinapasakop ang aming mga buhay. Katulad po ng aming ginamit na ilustrasyon kanina, kung paano namin pinatatalo ng aming mga anak para bumagsak sa aming mga bisig. Marahil ganun din ang gusto mong gawin namin ngayon sa iyo. Ang buong pusong ipagkatiwala namin ang aming mga buhay at tumalon kami sa iyong mga kamay. Ng buong pagtitiwala na hindi mo kami pababayaan at kami ay iyong sasaluhin. Dumadaan po kami, Panginoon, sa iba't ibang mga seasons ng buhay katulad ng aming pinag-aralan. At ang bawat seasons na ito, Panginoon, ay nagdudulot ng pagkabagabag, ng pag-aalala, minsan ay kabigatan. Pero wala naman po kami magagawa, Panginoon, kung hindi ang umasa at magtiwala. Mabuti na lamang po dahil alam namin sa aming mga puso na meron kaming Diyos na hindi nagpapabaya at meron kaming Diyos na handang sumagot sa aming mga dasal. Ito po ang aming pananampalataya. We are not just crying or begging, asking something for a God who is not present. But we come to a God who hears and responds to the needs of our cry. Panginoon, sa oras pong ito, patawarin mo kami kung bunga ito ng aming mga pagkakasala at kung consequences ito, pwede po bang makiusap kami, Panginoon, na igawad mo na po ang pagtapos ng mga bagay na ito at ilid mo na kami sa daan ng katwiran kung ito ang iyong nais. Mahiling po kami, Panginoon, ng kapayapaan sa mga naulila sa sambahayan po ni Ate Laila at sa sambahayan po ni Kuya Noel. Patuloy po namin idinadalangin si Tatay Nesto sa pagpanaw ni Nanay Ichay at ganoon din po si Nanay Anita sa pagpanaw po ng kanyang kabiyak. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay alam namin na naririnig mo at alam mo ang kanilang mga kalagayan. Pahintulutan mo po na magtaglay ang mga sambahayan ng kapayapaang nanggagaling sa iyo. Dinadalain ko rin ang patuloy na hiling ng sambahayan ni Ate Telly at ni Kuya Chirit para po sa visa ng kanilang anak na si Andre. Alam po namin, Panginoon, na sabik na ang mag-asawa na makasama ang kanilang anak. At kung ito po'y kalooban, alam po naman namin walang imposible sa iyo. Itinataas po namin at ipinagkakatiwala ito sa iyo, Panginoon. I am also asking provisions for Meryl. Yung kanyang trabaho, Panginoon, ang mga katugunan sa pangangailangan, huwag mo po siyang pabayaan, Panginoon. Minsan mo nang pinatunayan ang iyong kabutihan, lubos-lubusin mo, Panginoon, ang iyong mga pagpapala sa kanyang buhay. I am also praying for Lay, ang financial provisions, Panginoon, para sa kanilang mortgage, ang patuloy na pag-iingat mo kay Emong sa Afghanistan, ang patuloy na pagpapala mo ng karunungan sa kanilang mga anak, at higit sa lahat, Panginoon, ang mga kalusugan ng pangangatawan at ang pagsubaybay sa pagiging malayo nilang mag-asawa sa isa't isa. Dinadalain ko rin ang anniversary ng Krasadang Bago sa November. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng mga provision sa kanilang pangangailangan. Pinapanalangin ko rin si Ate Ruby bilang si Kuya Dani, ganun din po ang kalusugan ng bawat sambahayan at ang mga provision sa kanilang pangangailangan. Dalangin din, Panginoon, ang kanila pong pangarap na maging permanent resident dito po sa Canada. Ikaw po ang magbigay nito kung ito po ang iyong kalooban. I am also praying for Ate Marie Cruz para kay Kakang Lole sa tuhod po ni Ate Marie. Ganon din po si Ate Iyeng. Ganon din po, Panginoon, ang patuloy na probisyon at kagalingan sa Kuya Sani Abraham. Ang patuloy na pagpapala mo po sa sambahayan ng mga Atanasio at sa Cruz. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanila. Dinadalain ko rin si Nanay Elong Santarin
ang kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ang pamilya Saria, ang pag-iingat mo kay Kuya Glenn at kay Ate Ibet sa kanilang mga anak. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maggawad ng iyong probisyon sa kanilang pangangailangan. Patuloy ko rin pong itinataas sa iyo si Kuya Boyet. Alam mo, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Alam mo po ang mga bagay na mahina sa kanyang katawan. Gaya po ng kanyang pananampalataya, alam niyang walang imposible sa iyo, Panginoon. Pwede po bang pakiusapan ka namin, Panginoon, para nasin po ang kapangyarihan mo sa kanya ngayong araw na ito at lubusin mo po ang kanyang kagalakan at ang kanyang pagpupuri sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng probisyon ng kagalingan para sa kanyang lupang katawan. Panginoon, maraming pong salamat sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala. Patuloy mo pong aliwin ang kapatid naming ito. Dinadalangin din po namin ang sambahayan ni kapatid na Nori Urate para sa kanilang mga provisions at pangangailangan. Patuloy na pagpapala mo po ng kalusugan para kay Nori. Hindi po kami nawawalan ng pag-asa sapagkat alam namin, Panginoon, ikaw naman ang may hawak ng buhay. Ikaw lang ang magsasabi kung kailan mo ito kukunin. At ikaw lang po ang may kapangyarihan sa bagay na ito. Kaya po sa iyo po kami patuloy na magtitiwala. Tinataas ko rin po sa iyo ang patuloy na paggabay at patnubay mo sa bawat isang nakasama namin ngayon. Si Ate Lorna at si Kuya Jojo, patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang kanilang sambahayan. Ang mga pangangailangan nila sa Australia, ikaw po ang patuloy na mag-provide. Ganon din po si Ate Laila, ang patuloy na pagpapala mo po sa kanyang sambahayan. Kay Ate Telly Hernandez, kay Kuya Louie at kay Ate Heidi. Ganon din po kay Ate Annalisa Jimeno, kay Shelly Sarte, ang patuloy na pagpapala mo sa kanyang kambal at kay Kuya Louie, kay Dondon at kay Agnes, sa sambahayan po ng Saria, kay Ate Mirna, kay Kuya Nestor, kay Ai, kay Boy at kay Roma sa kanilang mga apo. Pagpalain mo po lahat, Panginoon, si Kuya Dante, si Ate Ading, ang kanilang mga anak at maging ang kanilang apo. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang mga ito, Panginoon. Dalangin ko si Meryl, si Kuya Noel Lapus, at ang lahat ng nakasama namin ngayong gabi. Naniniwala at umaasa po kami na ang aming mga daing at ang aming mga kahilingan ay nakaabot sa iyo at ikaw, O Diyos, ang handang magbigay nito ng kasagutan ayon sa iyong mabuting kahabagan. I am also praying for my children and for my wife, yung pagbalik niya sa trabaho. Araw-araw po, Panginoon, ang pag-iingat ay ipagkaloob mo sa kanya. At naniniwala po ako na lahat ng bagay ay ipagkakaloob mo ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat po ang aming pagsamo at ang aming pagdalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa inyo. 16 po tayo ngayon. So halos every Wednesday nadadagdagan na po tayo. Naalala ko nung unang ginawa kong Zoom, 4 lang kami eh. Pero ngayon po, ayan, nadadagdagan na po tayo. May mga nakakapasok na po. So, again, hindi ko po naman nilalagyan ito ng ano, you don't need an ID, I guess. You just need to click join at yun po, makaka-join na po kayo. So, spread the news. Sa Wednesday po ulit tayo. Sa kalooban ng Diyos, kakantahan na po tayo ni Annalisa sa Wednesday. Hindi ko yan makakalimutan. So, una nating hahanapin sa Wednesday si Annalisa. Ayan, before we start the message ay Ate Ruby, meron po kayo sasabihin. Patay po yung mic nyo. Pwede po bang magsama ako ng bago sa prayer meeting natin? Opo. Wala pong problema. Anybody can join. Opo. Sige po. Yun lang. Yes, salamat po, Pastor. Okay, so maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. Magkita-kita po tayo uli bukas ng umaga. Mali pala. Makikita niyo po uli ako bukas ng umaga sa Tinig ng Pag-asa. At maraming pong salamat. Again, mag-iingat po kayo kung kayo po ay nasa Winnipeg, medyo malamig na po. And please include also our occupancy permit for the church building. Medyo masalimuot pa na ho yung pag-a-apply ng occupancy permit. Pero ganun pa man ay sa kalooban po ng Diyos ay magkakaroon din po tayo ng permit. Total, hindi pa naman po natin pwedeng gamitin. Marahil talagang pinapaalala lang ng Diyos tis kayo kasi hindi pa naman pwedeng gamitin. So yan, until such time na available na po yung permit, then
marahil doon lang natin to totally magagamit. So maraming salamat. Pastor, maglilib na po ako. Thank you po. Apo, good night na po mga kapatid. Good night po. At God bless po sa Po, inyo. God bless po. Salamat God bless po. po. Bye-bye. Thank you.